Sunod-sunod akong uminom ng malalakas na inumin. I think I'm different. I won't fall for him. I don't even like him. Mahinang sambit ko. But he's hot, right? I dreamt to cuddle with him, but it's impossible because he doesn't do that. He's treating women like a trash. After a make love, he'll just forget everything. Para kong natawa at saka tumayo. Let us just enjoy the night. He is in a business trip. I don't care. Sigaw ko. Sisiguraduhin ko na pagbalik ni Wilson hindi na ako attracted pa sa kanya. I don't care if he got my virginity. I don't care about him. Nakihalo ko sa mga nagsasayaw at doon ko tinanggal ang problema sa utak ko. I danced and drank until I got tired. Hindi ako tumigil hanggat di nawawala lahat ng mga bagay sa utak ko na hindi ko naman dapat iniisip. Umago na ako nung umuwi galing sa bar kaya't natulog ako 3 oras bago ako gumising para pumasok sa trabaho. My head hurts, but I dealt with it like a pro. Pumasok ako sa trabaho nang walang kahit anong iniisip kaya gumaan ang pakiramdam ko. And it went so smooth. Mabilis na tapos ang araw kaya tahimik ulit akong umuwi kinagabihan. Na makauwi ako sa kondo ko, nag-isip ako ng panibagong plot para sa gagawin kong story. I am just waiting for my publisher to approve my manuscript so I could start a new one. Once na mapublish ng book, doon na lang ulit ako magsusulat. 3 months will be enough to finish a 60-chapter novel. Piniga akong utak ko pero wala akong ideya na maisip, kaya kinuha ko na lang ang phone ko. I decided to visit my social media accounts. Inaamag na dahil minsan ko lamang silang gamitin. I am an explorer but social media is not my thing. I don't post anything because I feel like if I will update every now and then on my social media, every people would know who I am, and I don't like that. I want to live a simple life, party, sleep, work, and enjoy. I scrolled and I stopped when I saw a post from a page of a well-known magazine all over the world. Tila huminto ang mundo ko na makita ang mukha ng lalaki sa mga picture. Hindi pa ako nakontento dahil inisa-isa ko yun. Wilson's with a girl. They're both holding a wine and they're facing each other. The woman is smiling widely while Wilson is smirking. Bagay sila. The woman looks so classy. Para silang nasa isang party dahil marami ring tao sa likuran nila. Pero sa kanila, nakafocus ang camera. Inisa-isa ko ang pictures hanggang sa makita ko ang group picture. Agad kong nakita si Wilson katabi ng babae. Their shoulders were touching at nakahawak ang babae sa braso niya. Mabilis kong pinatay ang phone ko at saka tumayo mula sa kama. Business, I murmured while opening my fridge. Agad akong kumuha ng tubig dahil bigla sumakit ang ulo ko. Bigla ring nanikip ang dibdib ni Pia at kalaunay makakalimot din siya. I don't care. I started this so I don't blame him for anything. Wala siyang pananagutan sa akin. Almost 80% of women is not virgin anymore. It's 21st century so it's fine. I won't mind. Bulong ko sabay bagsak sa baso kaya diretso tong nahulog dahilan para mabasag. Sa sumunod na linggo ay nakaramdam naman ako ng pagod sa sobrang pagpunta sa bar kaya sa Lunes hindi ako nagtrabaho dahil hindi ko magawang bumangon mula sa kama. Masakit ang ulo ko at pagod din ang katawan ko kaya hindi ko na pinilit pa. I need a lot of sleep so I let myself sleep. Nagising ako malapit na ang lunchtime. I am so lazy to even cook for food, so I decided to just eat outside. While simply wearing my simple jumpsuit, I went into my car and drove to the nearest restaurant. It's extravagant Mexican restaurant but I'm so hungry, so I need to spend a lot of money on his. Wala pa akong agahan at hindi rin ako nag-dinner kagabi. Ayoko namang maging kalansay kaya kailangan kong kumain. Mabilis akong pumasok sa loob at saka naghanap ng bakanting table. A waiter guided me to a vacant table, so I immediately sat there, then ordered. Nang makaalis ang waiter para kunin ang order ko, bigla ko napaisip. He's back, I murmured. The CEO is back. Hindi pa dumarating ang order ko kaya wala sa sarili kong nilibot ang mata sa simple, ngunit maaliwalas na lugar. The restaurant is full of expensive vases and minimalist flowers which I really like. Natigil ang pagtitingin-tingin ko na may nakita akong papasok. My eyes widened when I saw Wilson. Cheek. Mabilis ako napaiwasan tingin at yun din ang pagdating ng order ko. That woman is beautiful. Nakalimutan kong bigla ang gutom ko kaya binilisan ko ng pagkain.
Hindi ko na naubos dahil nawalan na ako ng gana, kaya ilang minuto na lamang ay hiningi ko na ang bill ko. Habang hinihintay ko ang bill ko, wala sa sarili ako napatingin sa peso nila. Agad kong nahuli ang mga mata ni Wilson na nakatingin sa akin, kahit pa nagsasalita ang babaeng kasama niya. Mabilis ako nag-iwas ang tingin sa kanya, tsaka matamis ng ngitian ng waiter. "Thank you," sabi ko matapos nang makapagbayad saka tumayo. I held my bag so tight before I walked towards the exit. Nagsuot ako ng sunglasses para hindi makita ang likot ng mga mata ko. And before exiting the place, I turned to where Wilson again. Nakatayo na siya ngayon at mukhang aalis na rin kaya't mas mabilis ang lakad ko. Dinig ko ang kabog ng dibdib ko na parang literal na lalabas na. This is so uncomfortable and frustrating. "Ivana?" My heart stopped from beating. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ng presensya ni Wilson sa likuran ko. My world stopped and my brain lost its capability to think. Sadyang natuod na lang ako sa kinatatayuan ko. Bakit niya ako tinatawag ngayon? "Hey!" Medyo marahang sabi niya at doon ako nagkaroon ng lakas na bumaling sa kanya. "Sir, good afternoon." Sabi ko kaya agad kumunot ang noo niya. I smiled at him but his facial expression stayed mysterious. "Una na ako." Sabi ko at mabilis na naglakad papunta sa kotse ko habang ang puso ko na may parang hinahabol ang libo-libong mga kaaway. My heart hurt because it's beating too fast. Agad ako nag-drive paalis ng lugar dahil kung hindi, baka mabaliw na rin ako. Mabaliw rin ako tulad ng mga nauna niyang babae. I don't like it. Hindi ko gusto yon. Never. I will never be like them. I went straight to my condo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil muli na namang gumulo ang magulo kong utak. Kaya nung inaya ko ni Eliza na mag-bar, agad akong pumayag. I wore a very beautiful red dress. I also put a lot of effort to do my makeup just to look good tonight. I won't drink too much dahil magtatrabaho ko bukas. Naipit ako sa traffic kaya bandang 8:00 na ako nakarating sa bar kahit 7:00 dapat. Mabilis ako pumasok sa loob na makapag-park at dumiretso ako sa itaas para hanapin si Eliza. At agad ko nga siyang nakita kasama pang ilang classmates namin ng college. "Ivana, looking so good as always," they greeted me. Nakaramdam ako ng tuwa na makita siya ulit kaya niyakap ko sila isa-isa. "Oh my God, this is a reunion," masiyang sabi naming lahat. Kagad kaming nag-order ng mga inumin sa pagkain habang nag-uusap-usap. We talked about our experiences when we were still in college at nakaramdam ako ng sobrang tuwa dahil hindi ko akalain na makikita ko sila ngayon. They are part of my life. Nakakatuwang sabay-sabay lang kaming namomroblema sa mga activities at projects na ipapasa noon, pero ngayon nagtatawanan na kami tila walang mga problema sa buhay. Ang bilis ng panahon. We are adults now. May mga ikakasal na nga. "Ivana, so ano nang ganap sa buhay ng prinsesa ngayon? I heard you're dating the Wilson Thompson," Jake said, my gay friend. Napangiwi ako doon. "I am not good and I'm not dating anyone," sabi ko sabay irap kahit natawang muli sila. "Oh, but you were kissing," sabi pa nila kaya bahagya akong naparunok. "Beware. Alam mo ba ang history niya sa mga babae? Katakot pero exciting naman." I did not answer. "Well then, let's just party." Sabay-sabay kaming tumayo, saka pumunta na sa dance floor. We left our bags on our table because we knew that no one will steal it. This bar is exclusive for rich people only, and no one would dare to steal a Forever 21 bag because everyone could afford a Gucci. Sarap bumalik sa pagiging teenager, kakapagod magtrabaho. Sigaw nila habang sumasayaw, kaya natawa na rin ako. Dahan-dahan kong hinagod ang bewang ko habang sumayaw ng mahina. I danced sensually in the rock music and I laughed so hard like I don't really have a problem. Sinabayan ko ang tugtog at di na ako nagpigil sa pagsasayaw. I moved my hips sensually and I slightly bit my lower lip to feel the music more. Ilang sandali pa may naramdaman akong init sa likuran ko pero hindi ko na pinansin dahil nasa dance floor ako at dikit-dikit ang tao kaya hindi maiiwasan to. Pero nang makita ko ang mukha ng mga kasamahan ko, nagtaka ko. They were so shocked and I don't know why. Nanlaki ang mata nila habang nakatingin sa likuran ko pero hindi ko na napansin dahil nagpatuloy ako sa pagsasayaw sa paraang gusto ko. Tinaas ko ang dalawang kamay ko dahilan pero medyo umangat ang suot kong dress. Akmang ibababa ko sana yon pero may humawak sa bewang ko. My heart beat so fast because I feel like I knew who it is. Nang tingnan ko ang mga kasamahan ko, wala na sila doon. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ko.
Para kung nalusaw ng maramdaman ko ang mainit na hininga sa bato ko. I knew it. Wilson? Mahinang bulong ko. This is too much. Mahinang bulong ni Wilson sa tenga ko. He even brushed his lips on my ears that made me weak. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ko. Sa kanya ko hinarap sa kanya. Our eyes met. Ngayon ko napansin ang sobrang lapit namin. Nang hinap ang tuhod ko na makitang nagdidilim niyang mga mata at ang umiigting niyang panga. Mabilis ko siyang itinulak sa dibdib pero hindi niya binitawan ang bewang ko. Bagyang nilapit niyang mukha niya sa mukha ko. I thought he will kiss me, so I waited for it but he did not. Inamoy lang niya ang bibig ko kaya't mas lalo ko pa siyang itinulak. I am not drunk. Kung iniisip mo na absent na naman ako bukas sa trabaho, ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo nagtatrabaho ako. Sigaw ko pero mukhang hindi yun ang pakay ni Wilson dahil mas nakikitaan ko lang siya ng galit sa mukha. Let's go! Mariing sabi niya sabay hila sa akin pero inis ko siyang pinigilan. Ano ba? Don't treat me as one of your girls because I am not? Galit na sigaw ko. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang galit na gusto kong ilabas ngayon. Seeing his face made me angry. What are you talking about? Mahina ngunit may diin sa tanong ni Wilson kaya persaan ko inilas ang kamay niya sa bewang ko. I started to dance again but he stopped me by pinning my body against his. Let me dance. Go, find someone. Tapos na ako, hindi ba? Hindi ka na uulit. Go make yourself busy. Marami magaganda oh. Lahat yan luluhod sa'yo. Sigaw ko. He cursed so I punched his chest. Agad ko ring pinagsisihan ang ginawa ko dahil malakas iyon at baka nasaktan siya. Tiningnan niya ako ng masama. Just let me go. Mariing sambit ko habang pilit na ginagawa. Ang kumakawala na pagkakakulong niya sa akin. We are in the dance floor yet we're fighting. I hate this. I hate him. You're drunk, he stated so I laughed sarcastically. I said no. 3 shot pa lang naiinom ko. Giit ko pero masinila ako ni Wilson paalis sa dance floor kaso hindi ako nagpadala. I pushed his chest but it's just too strong. Ilang sandali pa'y tumigil siya sa kakahila sa akin paalis. Inis ko siyang inirapan bago ko tumalikod sa kanya at nakapagtataka dahil nahayaan niya ako. Ramdam ko siya sa likuran ko pero wala na akong pakialam kasi nagsimulang muli ako sa pagsayaw. While I'm dancing, felt his hands on my waist again. He is gripping me and I let him do that. I danced sensually and I heard him curse behind me. Ilang sandali pa mas dumiin ang hawak niya sa bewang ko. Let's go to my penthouse, he whispered. Kung saan mo dinadala ang babae mo? Mahinang tanong ko. Alam kong rinig na rinig niya dahil sobrang ingay, sobrang lapit namin sa isa't isa. I don't bring girls in my place. Where then? Then find someone here, then bring her either in your penthouse or in a hotel. Sabi ko. I said you. Sabi ni Wilson kaya't pagkakakong natawa bago umiling. Anong gagawin natin? Don't tell me we'll make love because you don't make love the same woman twice, right? Taas gilid na tanong ko. Sa kadahan-dahan niyang hinarap. I saw his burning eyes so I got distracted. Where did you get that idea? Tanong niya kaya umirap na ako. Why do you care? He scoffed. Does they tell you that I couldn't cuddle too? Sambit niya kaya sinamaan ko siya ng tingin. Dahan-dahang bumaba ang mga mata niya sa mga mata ko kaya tumawa ko na maayos. I swallowed hard and I can't help but look at his lips too. What else? Nanunuyang tanong niya kaya't pumungay na ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Alis! I half-heartedly said, but instead of following what I just said, he tilted his head again to taste my lips. Napaawang ang labi ko dahil bahagya niyang kinagat ang pang-ibaba kong labi. Bigla ako nang hina kaya't napakapakit ako sa damit niya. I felt his hands on my back. He is stroking it and is also drawing some patterns. Sinong kinausap mo? Anong sinabi niya? Tanong ni Wilson sa gitna ng paghalik sa pangako. I tilted my head to give him access at nawala sa isip ko ang lahat. Hindi ko naman alam ang isasagot sa tanong niya dahil nakatuon lang ang pansin ko sa mga halik na binibigay niya. Stop! I said, so he did. Sinamaan ko siya ng tingin dahil sa pagtigil niya. Are you playing with me? Matapang na tanong ko. Hindi ko inilas ang pagkakahawak sa damit niya dahil nangihina pa rin ako. You are too imaginative. Sabi niya, uuwi na ako. Sabi ko at agad na nakisiksik para lang makalis doon pero mabilis niyang hinuri ang kamay ko. I gasped when he intertwined our hands.
pero wala ako nagawa dahil kasalukuyan kaming umaalis sa dance floor. Na makawala kami sa daan ng tao, akala ko bibitawan na niya ang kamay, pero hindi niya yon ginawa. Wala sa sariling napatingin ako sa kamay namin magkahawak. His big fingers are between mine. His palm is not smooth but it's also rough. What's happening? Stop playing with me. Nasambit ko pero tinignan lamang niya ako ng seryoso. Where is your table? Tanong niya imbes na sagutin ang sinabi ko kanina. Mariin akong napanunok bago ko naglakad patungo sa table namin. He followed me and I did not even dare to let my hand go. Para akong lumilipad sa alapaap habang naglalakad. Ang tibok ng puso ko ang napakabilis, sobrang nagbibigay sa akin ng sarisaring emosyon. Hindi pa kami nakakalapit ng tuluyan sa table namin, agad ko nang nakita ang mata ng mga kasama kong nakatutok na sa amin. Kita ko ang gulat doon, kaya hindi ko alam kung yuyuko pa ako o titingnan sila pabalik. Hindi sa akin nakatutok ang mga mata nila, kundi sa lalaking kasama ko. I sighed. Dahan-dahan kong kinalas ang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Wilson at nagawa ko naman tong tanggalin. Hindi ko na nilingon pa ang naging reaksyon niya at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa mga kasamahan ko. Ivana's POV. At nang makalapit kami, sabay-sabay silang tumayo. Mr. Thompson, nice seeing you here. I'm Eliza, Ivana's friend. Eliza introduced herself and the rest did too. Nakipagkamayan sila kay Wilson na parang nasa isang business meeting. My loud friends were gone. Ngayon, kalkulado ng galaw nila talatang di mapakali. Agad akong kumuha ng isang shot at akmang iinumin ko yon, pero may kumuha nito mula sa kamay ko. Inis ko si Wilson nilingon pero nagtawag siya ng waiter. Kumuha ng tubig sa tray na dala nito. Just go home alone. Inis na sabi ko at saka padarag na umupo. At ang hindi ko inaasahan ang pag-upo ni Wilson sa tabi ko. Then what? You will dance like a seductress again? Bulong niya kaya't inis ko siyang itinula. If yes, then what will you do? I told you to find someone to make love, then leave me alone. Papasok ako bukas ng trabaho kaya wag kang mababahala na baka may empleyado na hindi ka sa profesional. Mahinang sabi ko na kaming dalawa lang nakakarinig. You have a very bad mouth. Sagot ni Wilson pero inirapan ko lamang. And so, pairap niya akong tinignan bago siya tumingin sa mga kasamahan ko. I will pay for everything. Sabi ni Wilson kaya't napasingap silang lahat, pati na rin ako. Gulat ko siyang nilingon, bagyang lumapit para magsalita. At para na rin marinig niya ang sasabihin ko. What are you doing? Inis na sabi ko pa malapit sa mukha niya. Let's go home? Umiling ako. I have a car and don't be so ridiculous. You'll go home to your penthouse and I will go home to my condo. Sabi ko pero nilapit niya sa akin ang mukha niya. Fine, let's go then. Sabi niya at sa pagkakataong yon, tumayo na lang ako para umuwi dahil nakaramdam na rin ako ng antok. Agad na patingin sa amin ng mga kasamahan ko dahil sabay kaming tumayo. Tell the waiter that it's on me. I knew the bar's owner. He said and my friends nodded like a puppy. Una na ako. Just tell me the date of our next hangout. Paalam ko at sobra yata silang gulat kaya tanging-tango na lang ulit ang ginawa nila. Tuloy-tuloy ako naglakad palabas. Nakasunod naman si Wilson sa akin. Kita ko kung paano napalingon ang lahat ng kababaihan sa kanya na hindi ko na pinagtaka dahil sa taglay niyang itsura. He is a living Greek god. Who won't find him attractive? A blind. Nang makalabas kami, agad akong dumiretso sa parking lot. Mabilis ko namang nakita ang kotse ko pero bago ko pumasok, nilingon ko si Wilson. Happy, sir? I will work in your company tomorrow. Sabi ko. Go, I'll follow you. Sabi niya kaya't naningkit ang mata ko. He chuckled. I'll go home once you entered your condo building. Sabi niya kaya nangunot ang noo ko pero pumasok na rin ako sa kotse ko. Sa tapat ng kotse ko ako nakapark ni Wilson kaya mabilis na naging pag-alis namin. And true to his words, he followed me. Panay ang lingon ko sa salamin na nakapark ang kotse para tingnan ko nakasunod ka rin ba siya at hanggang kondo ko nga ay nakasunod pa rin siya sa akin. Napahigpit ang kapit ko sa steering wheel bago ko lumabas ng kotse ko. Sa parking ako dumaan dahil alam ko nakalis na naman siya panigurado. Mas lalo kong naramdaman ng pagod na makarating ako sa unit ko kaya mabilis ako naglinis ng katawan para matulog na kaagad. And when my back touches my soft bed, I yawned. Dahan-dahan kong pinikit ang mga mata ko pero hindi ko inaasahan na mukhang lilitaw sa isipan ko.